Makakausap po natin ang abogado ng EJK Victims, ICC accredited lawyer din, Executive Director ng Center for International Law or Center Law. We would like to welcome to Balitapatan si Attorney Gilbert Andres. Attorney Gilbert, good morning and thank you for joining us. Peter Atrica po. Attorney. Good morning, Peter Ayan. Atrica. Good morning, Ayan. attorney. Magandang umaga po. Good morning po. Good morning and it's good to see you, Attorney Gilbert. Ano ha? So, ngayon, ano na talaga ang desisyon dito sa ng ICC pre-trial chamber dito sa apela na baligtarin ang desisyon nito? Tama po ba na nagkaroon ng desisyon na at least meron ng rekomendasyon na fit to stand trial si Duterte, pero has that been confirmed by the pre-trial chamber or appeals board? Can you please explain this to us like we were grade 2 students? Okay, linawin ko lang po Okay. Doon po sa issue ng fitness to stand trial ni Mr. Duterte, wala pa pong decision ang Okay. pre-trial chamber. So, yun pa po yung kailangan nating hintayin. Yung pong fina-file ng defense, at marami po silang fina-file, ito po yung sa mga incidental matters po. Yung komunikasyon between the registry at yung expert panel. Ngunit, hindi po sila kinatigan ng pre-trial chamber at gusto rin lang mag-apila, hindi rin po sila kinatigan ulit ng pre-trial chamber. Kaya po yung issue ng fitness to stand trial, hinihintay pa po natin yung decision ng pre-trial chamber. Okay, so ibig sabihin, as far as the Duterte camp is concerned, merong pang pagkakataon na iapila ito and to hopefully get the decision na he's not fit to stand trial. Okay, dahil hinihintay pa natin yung issue ng fitness to stand trial, kailangan po natin hintayin ano po ang magiging decision ng pre-trial chamber at hopefully maka-decide na po sa lalong madaling panahon yung pre-trial chamber sa issue na yan. Attorney, kahapon kausap ko po si Attorney Cristina Conti, no? At sinabi po niya na ang ginagawa ng defense ni dating Pangulong Duterte ngayon, yung medical, ano tawag dito, yung mga pag-tests, no? Yung tests niya to affirm his fitness to stand trial ay ginagamit ngayon ng kanyang defense to also be the reasons why he needs the interim release. Ano po ang nakikita ninyong possible ways that this can go? Alam mo Rica, ang pre-trial chamber hindi niya hinahalo yung dalawang issue na yun. Mm-hmm. Kasi magkaiba po yung issue na yun. Yung issue po ng fitness to stand trial at yung issue po ng interim release, ibang-iba po. Iba yung mga factors po na kinoconsider. Kaya po, dapat po wag pong gamitin ng defense yung kung ano man pong naging report ng experts. Kasi in fact, base lang po sa naging observations po ng prosecutor, ng Office of the Public Counsel for Victims, at pati po ng defense. At ito, galing po ito sa naging observation ng defense. Mababasa mo na mukhang ang naging conclusion po ng expert panel ay Mr. Duterte is competent to participate in the pre-trial proceedings. Kaya po, hinihintay po natin kung ano pong ultimately magiging decision ng pre-trial issue po ng interim release. Ibang-iba po yan sa fitness to stand trial. At yan pong naging position ng pre-trial chamber na iba pong issue yan, kaya wag po silang dapat paghaluin kasi magulo po kung halu-haluin natin sila. May connect din po ba dito, attorney, yung paghingi nila ng listahan o communication at roster ng mga medical experts na accredited ng ICC? Well, actually yung yung list of
panel of experts, alam po yan ng lahat ng parties. Alam po yan ng defense. I think yung hinihingi nilang disclosure ay yung naging communication between the registry, na isa pong organ ng ICC, na neutral, at yung pong expert panel. O kasi gusto nilang gamitin for their own arguments. Ngunit, hindi na po pinayagan ito ng pretrial chamber kasi alam naman actually, alalaman naman talaga ng ng defense base po dun sa naging report ng mga eksperto. Kaya hindi na po pinayagan yung disclosure na yun. Okay. So, halimbawa lang po, only for purposes of discussion, halimbawa mabaligtad nila at magkaroon nga ng desisyon na hindi fit to stand trial si Duterte. Ito ho ba ay nangangahulugan o mangangahulugan na automatically he can be given an interim release? Hindi yan automatic, Peter, kasi in the first place, magkaibang issue sila. At in fact, mahirap talagang makapagsagot, Peter, sa issue na yan. Alam mo bakit? Oo. Wala pa pong wala pa pong na-decide ang pre-trial chamber tungkol sa fitness to stand trial, at wala pa pong actually na-grant na application for a declaration na hindi fit ang isang suspect. Wala pa pong na-grant na ganon sa chambers. Kaya mahirap talaga sagutin yung issue na yan. Pero para lang sa direct answer, hindi po automatic na magkakaroon po ng interim release. Okay. Kasi ang isa pong detainee, pwede namang magbago yung kanyang condition. Okay. Attorney Gilbert, based on your objective assessment, is this case moving as expected or medyo masyado nang tumatagal? Actually, Peter, to be frank, matagal na po siya. Kasi marami pong file ang defense. In fact, sinabi na rin ng prosecutor na kung meron mang delay or unreasonable delay, ay hindi po sa prosecutor's side po yan. So, ini-imply silang final. In the first place, kaya po na reschedule, kaya po na hindi natuloy yung September 2025 na confirmation of charges, dahil na rin po sa final ng defense na sa issue ng fitness to stand trial. Kaya sa panig po ng mga biktima ng war on drugs, sana po magkaroon na po ng decision doon po sa issue ng fitness to stand trial, kasi anyway, meron na pong expert panel report. At sana po ma-confirm nga na fit to stand trial si Mr. Duterte at ma-schedule na po yung confirmation of charges. Dahil po delay ang tactic na ginagawa ng kanyang defense team, pre-trial chamber, appeals chamber, meron po ba silang parang Korte Suprema na final arbiter na ng mga appeals na pwede nila ihain? Oo, Rika, ito na po yung appeals chamber. Siya po yung pinaka-final na arbiter sa anumang issue. Ngunit, gusto ko pong i-emphasize, hindi po lahat ng mga issues ay nadadaan, ay naa-appeal po sa appeals chamber. Mayroon po mga tinatawag na incidental or interlocutory na mga issues na hindi po automatic na-appeal sa appeals chamber. O isa na rin po yan yung issue ng disclosure between the registry at ng expert panel. Ay gusto po yung i-appeal ng defense, ngunit with leave yan ng pre-trial chamber at hindi po sila kinatigan ng pre-trial chamber. Sa appeal lang yun. So kung mapag-desisyon na finally ang kanyang fitness to stand trial at tapusin na itong interim release, finally we can begin the process nung confirmation of charges at movement na po doon sa mismong trial ng Pangulo.
Opo, tama po yan. Oo. Doon naman po sa interim release, mayroon din kasing proseso appeals chamber. Ngunit mayroon pong proseso ng review doon sa Rule 118 ng Rules of Procedure. Yun po yung proseso ngayon na na-observe po natin. Ni-review po kasi nakalagay po yan sa Rule 118 every 120 days. So 4 months. Na malala natin September po na decide ng pretrial chamber na ibasura yung interim release application. So 4 months since mga January more or less 24, 2026. Kaya yun. At separate issue din po, yung fitness to stand trial, sana nga po talagang ma-decide na po yan at hopefully po matuloy na talaga sa confirmation of charges. Only a day ago, ICC rejected Duterte's request to appeal ruling on trial fitness review. So na-reject na po ito. Ano talaga ang estado nito? Wala pa lang decision, official decision na nilalabas? Wala pang decision, Peter, Actually, siguro naguguluhan lang tayo kasi marami pong na-file o yung defense dun sa mga incidental issues. Okay. Ano yung final nila? Kagaya po ng disclosure dun sa communication between the expert panel and the registry. Gusto rin nilang magpadagdag pa ng report patungkol dun sa risk factor or na hindi naman po yan talaga yung tinalagang objective ng expert panel. Kaya siguro naguguluhan lang tayo kasi ang daming fina-file ng defense. Oo nga. Ngunit, to be clear, wala pa pong decision ang pretrial chamber dun sa issue ng fitness to stand trial. Okay. One last from me, Attorney Andres. Lagi natin pinag-uusapan si Duterte, pero kumusta ang mga tinatawag na EJK victims? Ano ang pakiramdam nila sa mga pangyayari sa bilis or bagal ng proseso ng ICC? How do they feel? Alam mo, Peter at Rika, naiinip na po sila. Kasi gusto rin nila ng hustisya at gusto rin nilang umusad yung prosesong ito. Pero gusto ko rin sabihin, nagpapasalamat talaga sila na talagang na-reject yung interim release application at yung interim release appeal. Ngunit patuloy po silang nananalangin na sana po matuloy na po talaga ito sa confirmation of charges at hopefully po magkaroon na ng trial proper kasi matagal na sila naghihintay ng hustisya para sa mga kaanak nilang namatay sa war on drugs. Attorney Gilbert, may mga bali-balita na po tayo last year na may mga susunod na rin ilalabas na mga warrant of arrest. Pero lumipas naman po ang taon at wala tayong narinig. Sa inyo po ba dyan, meron ka pong may nalalaman po ba kayo na baka ang mga nabalitaan natin last year ay wala naman pala talagang pinagmumulan? Oo. Actually, Rika, mahirap talagang malaman kung sino yung next na ma-issuehan ng isang arrest warrant kasi pati ang ICC tikumpong mga bibig nila. Ngunit by logic na lang mahuhulaan natin. Pero talagang antabayanan natin kung meron po talagang ICC arrest warrant. At we hope na mayroon pong mga ICC arrest warrant dun pa po sa mga ibang naging perpetrator po ng war on drugs. Will this be tried under the case din ng dating Pangulong Duterte o may sarili silang paglilitis per person? Okay, may sarili po silang paglilitis. Kasi remember, sa Philippine situation, yun po talaga yung investigasyon, pwedeng marami pong mga kaso under it. Isa na nga po dyan, yung prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Pero
pwede rin po silang isama dun sa chambers kung ano pong magiging Yeah. ultimate decision nito. Ayun, oo. Itong mga warrant na sinasabing nakita niya. Parang Oo. Loch Ness Monster. Ay, ganun Oo, pala oo. yun. Di natin alam kung... Walang Walang- proof of life. Correct. Okay, Attorney, maraming salamat, Thank you, Attorney. Good Gilbert. morning. Thank you for all the insights at saka explanation. Maraming salamat. Ayan. Ayan, medyo nahihirapan Maraming salamat, Peter. Thank you, attorney. Buhay po tayo.